Hi, ang subject natin ngayon ay PRE 7, Accounting for Business Combination, Equity Acquisition. So last time diniscuss natin acquisition of net assets. So ibig sabihin nun, ni-acquire yung assets, then the liabilities. Pagdating naman sa case ngayon, ang i-acquire ay yung equity portion or the voting shares or voting stocks. So, i-recall muna natin yung equity holdings natin. Pag nag-acquire tayo ng shares in a particular corporation, ano ba yung accounting or paano natin siya i-account? So, depende sa ating purpose. Okay? Kung ang purpose natin is for us to have sole control, ang na-acquire natin ay investment in subsidiary or unstructured entity. Paano ang accounting? Later on, i-discuss natin. Iko-consolidate siya following the PFRS 10 and ang disclosure ay yung based on PFRS 12. Paano kung hindi lang ikaw yung may control? So, more than one na may control. So, ito yung discuss natin from one of our topics sa special accounting. So, kung no, baka kung joint control siya, may joint control ba? So, kung yes, yan ay joint arrangements, yung diniscuss natin from one of the chapters. So, ang tanong, mayroon bang right over individual assets and liabilities of joint arrangement? Dun ba may right? So, kung yes, yun ay joint operation. Paano ang accounting? Depende kung ano yung share nila dun sa assets, liabilities, revenue, and expense. Tapos disclosure pa rin based on PFRS 12. Kung no naman, so ibig sabihin, sila ay may right over the equity portion, yun yung joint venture. Pag joint venture, i-recall natin, meron siyang separate vehicle kung saan mag-establish ng panibagong company. Okay. So, paano ang accounting? Later, pagdating natin sa investments, i-discuss natin yung equity method. So, later on. So, kung wala namang joint control, yung pag-acquire ng equity securities, baka naman naka-acquire tayo ng significant influence. So, less than 20% or higher, 20 to 50%. So, meron tayong significant influence. So, ayan yung investment in associate to be later discussed sa ating PRE 2. So, equity method pa rin. Or, kung wala naman, baka yung purpose talaga ng pag-acquire natin ng equity securities sa stock market, yung sa PSE, yung mga sample nung ni-check yung mga corporation sa PSE Edge Portal, ang gusto mo lang ay hindi maka-influence or magkaroon ng joint control or magkaroon ng sole control. Ang gusto mo lang ay dividends o kaya ay gusto mo mag-trade ng stocks. Stock trader ka. So, passive investment ang tawag dyan. So, passive investment, ang ating accounting based on PFRS 9, depende na lang kung siya FVTPL or FVOCI or fair value, financial asset at fair value through profit or loss or financial asset at fair value through other comprehensive income. Okay? So, last time, na-discuss natin yung sa by acquisition na control natin. So, na-dissolve na. So, hindi siya equity securities. Acquisition of net assets. So, kung nag-acquire tayo ng control by having 50% or more, 51% or more of a certain corporation, yung company niyon, yung corporation niyan, itinatawag natin subsidiary at tayo nagiging parent. So, sa mga ganyang cases, sabi dyan, i-consolidate. So, start muna tayo dun sa acquisition. So, last time, dun sa pinakita nating sample, dun sa
Yung sample corporation natin, MPI, yung Metro Pacific Investment Holdings, i-take uli natin yung opportunity para ma-recall yun. Paano ba yung ating pag-compute ng goodwill? Ayan. Okay? So, okay, punta kayo sa page 121, illustration 2-1. Okay, so pwede nyo i-pause habang hinahanap nyo yung page. Page 121. So medyo iniba ko na yung format, huwag nyo nang tingnan yung computation niya para hindi kayo malito. Ang tingnan lang natin yung problem. Sabi dito ay PAR company acquires 80% of Sun company for 10 million. Carrying value of Sun company's net assets at time of acquisition being 6 million and fair value of these net identifiable assets being 8 million. Okay? So, i-plot natin. So, dun tayo sa familiar na formula natin. So, hatiin natin into two segments. Ito yung fair value of net identifiable assets and goodwill. Ito yung mga asset portion. So, itong mga items dito, yung FS ni ito yung na-acquire, ito yung sa subsidiary. So, nagre-refer yung mga data dito with regards to the subsidiary. Hatiin natin siya sa asset portion. So, ngayon, ang magkakaroon na ng ownership dun sa net identifiable asset including goodwill ni subsidiary ay yung parent. Tayo yung parent. So, ibig sabihin, ito yung magiging equity investment natin kay subsidiary. So, kung 100% owned or 100 fully owned subsidiary siya, automatic. Yan na yun. So, any excess to the amount na binayad natin, goodwill yun. Okay? So, automatic, goodwill yun. Pero what if, hindi natin siya na-acquire 100%? So, ibig sabihin, may mga stockholders pa rin na iba, si subsidiary, na hindi sa atin. So, ang tawag doon ay yung non-controlling interest o yung NCI. Okay? So, ito yung assets. Sino yung may ownership or equity on that particular equity investment, equity acquisition. Ngayon, sino yung may ownership dyan sa total ay fair value of net identifiable assets and goodwill of that particular subsidiary. So tayo as a parent, by giving certain amount of consideration at si non-controlling interest. Okay? So sabi ay magkano yung fair value. So may dalawa tayong approach. So we have partial goodwill. Later on, mas di-discuss pa natin yan. Basta sa ngayon, i-classify natin siya as partial goodwill at full. So we have full goodwill approach. So mag-start muna tayo sa partial goodwill approach. Paano yung computation natin dyan? So pag sinabing partial goodwill approach, ang i-recognize lang natin or ang i-consider lang natin is the goodwill attributable to the parent. Pero kung full goodwill, yung buong amount ng goodwill. Okay? Pag partial, yung attributable lang to the parent. Pero kapag full, i-include natin yung amount of goodwill attributable to the non-controlling interest. So, okay. So, magkano daw yung fair value of net identifiable assets? So, 8 million.
So we have 8 million. Magkano yung consideration na ibinigay? So, dyan sa 8 million na yan, magkano yung masasabi nating equity portion ng parent o natin? 10 million. So, bakit sobra yung bayad natin? So, bago natin consider yung kasobrahan ng bayad natin, kuhanin muna natin yung value ng non-controlling interest. So, under partial goodwill. So, para makompute lagi natin kung magkano ba yung amount or yung amount attributable dun sa ating non-controlling interest dun sa mga other stockholders ni subsidiary other than us as the parent. Ilang percent ba yung attributable kay non-controlling interest? Ilang percent yung hindi natin na-acquire? Sabi sa book, 20%. So, out of 8 million, 20% dyan ay kay NCI. So, 8 million times 20%, 1.6 million. So, magkano na yung total equity? 11.6 million. Bakit 11.6 million yung total equity pero yung identifiable assets 8 million lang? So, meaning, yung sobrang portion ay nagpe-pertain dun sa unidentifiable asset, which is goodwill. Gaya na discuss natin last time, nag-create yung goodwill maybe due to the reputation na na-establish ni subsidiary o kaya naman dahil dun sa synergy, harmony na nag-create through business combination. Okay? So, 11.6 million less 8 million. So, ibig sabihin, 3.6 million ang na-acquire nating goodwill. Kaya nagbayad tayo ng 10 million kasi yung 3.6 ay goodwill. So, ito yung 100% itong fair value. So, kinumpute na natin. Just sa 8 million na yan, at saka 3.6 million, sa 8 million na yan, owned yan ni non-controlling interest na 1.6 million. Sa atin yung, kung 1.6 siya dito, 8 million to, so 7, 6.4. 6.4 yung ibinayad natin for the fair value of net identifiable asset. 6.4. So, 6.4. Ang ibinayad natin ay 10. So, 10 minus 6.4. So, yung kasobrahan ay 3.6 million. Or, pwede natin i-compute. So, kung ito total natin, 8 plus 3.6, 11 million. 10 plus 1.6, 11.6 million. So, total siya. O kaya, pwede natin i-compute yung goodwill. Na ibang way. Magkano ang consideration? 10 million less 8 million. Okay? So, ang consideration natin 10 million. Pero yung na-acquire natin, yung attributable lang dun sa acquisition natin, ito kasi 8 million buong subsidiary. Eh, hindi naman natin na-acquire ng buo. So, ibig sabihin, 8 million less 1.6. 6.4. 10 million minus 6.4, 3.6 yan. So, ginanto lang natin para may check and balance, madali nating makompute. So, 11.6, 11.6. Okay, so, paano naman kapag full goodwill approach? So, pag full goodwill approach naman, kung itong 3.6 attributable lang sa parent, ngayon, kukumputin natin, magkano ba yung attributable? Magkano ba yung goodwill para kay non-controlling interest? So, ang mga bagong figure, itong goodwill, kasi isasama natin yung goodwill attributable kay non-controlling
At mababago din yung amount kasi i-recognize natin yung goodwill na share ni non-controlling interest. So, ganito lang siya. Itong 3.6, kung 20% ang kay NCI, atin ay 80%. So, meaning, itong goodwill na ito ay 80% lang. So, para makuha natin yung total, so, full goodwill, kukuha natin yung amount na buong goodwill. Magkano yung buo na goodwill? So, 3.6 million divided by 80%. 4.5 million. So, 4.5 million yung buong goodwill. Kasi sa partial goodwill, ang na-recognize lang natin is yung attributable kay parent. Yung sa atin lang, yung 80% natin. Pero ilalamp mo siya, i-gross up mo siya into whole. So, para mag-gross up natin, 3.6 is to 80% lang siya. So, 3.6 divided 80%, so 4.5 million. So, meaning, yung difference niya ay kay NCI. Magkano difference? 4.5 minus 3.6, 900,000 or 0.9 million. So, itong 3.6 ay kay parent. Itong 0.9 ay kay non-controlling. So, i-add natin yung 0.9M. So, 0.9M, yung goodwill share ni non-controlling interest sa goodwill. 1.6M, share ni non-controlling interest kay from the net identifiable assets. Yung 1.6. So, 1.6 plus 0.9 equals 2.5 million. Okay, ibaba natin. So, 8 million plus 4.5 million, 12.5 million. 10 plus 2.5, 12.5 million. So, balance. Okay? So, ganun yung partial goodwill. Partial goodwill, ang nare-recognize lang yung na goodwill attributable kay parent. So, ibig sabihin, kasama na yan dyan. Pag naman full goodwill, isasama natin yung goodwill ni NCI. Kaya magiging 4.5. Ang share ni NCI sa goodwill is 0.9M. So, 0.9M plus yung share niya dun sa net identifiable asset. So, 2.5M ang NCI natin. Total NCI. Kung full goodwill. Okay? So, pwede mong i-pause. Then, move tayo sa kasunod na illustration. Illustration 2-1, Chapter 2, second illustration. Page 123. Okay. So, same din lang. Partial goodwill, meaning, ang i-recognize lang natin ay yung share ni parent. So, sabi sa illustration 2-2. Anong kaibahan niya? So, later, tingnan natin. So, yung computation natin dyan sa partial goodwill, tulad-tulad lang siya. So, ang tanong, magkano ang fair value ng net identifiable assets? Buo. Yung buo. Recall natin, ang ginagawa natin dito sa ating asset portion ay yung total assets ni subsidiary. So, magkano daw yung fair value of net identifiable net assets? 7 million. Sino ang may equity dyan o ownership sa 7 million na yan? Di tayo as a parent, magkano yung binigay nating consideration? 6.3 million. Sa
6.3 million, kuhanin muna natin yung share ni non-controlling interest dun sa net identifiable assets. Sa net identifiable assets, 7 million, ilang percent ang sa kanya? 40%. So, 7 million times 40%, 2.8 million. 7 million minus 2.8 is 4.2 million. 4.2 million. 4.2 million yung na-acquire natin. Pero ang ibinayad natin, 6.3 million. Para sa yung sobra nating binayad? Para sa goodwill, worth 2.1 million. To check, 7 plus 2.1, 9.1 million. 6.3 plus 2.8, 9.1 million. Okay? So, yung 2.1 million, attributable lamang kay parent. Partial lang yung goodwill na na-recognize, yung attributable lang kay parent. You may pause. Okay. So, ano yung kaibahan nung illustration number 1 sa illustration number 2? Ang kaibahan niya, pagdating natin kay illustration number 2, available yung fair value ng non-controlling interest. Available yung fair value ng non-controlling interest. So, instead na i-lump sum natin yung 2.1, kasi ito ay 60% lang, magkano daw yung non-controlling interest inclusive of goodwill? Ang sabi, 4 million. So, pakiguhitan. Merong fair value yung non-controlling interest. So, ibig sabihin, yung 4.4 million inclusive of interest, inclusive of goodwill. So, magkano yung goodwill na yon? So, yung share lang talaga ni NCI sa net identifiable assets ay 2.8 million. Kaya, ibig sabihin, ang share niya sa goodwill ay 4 million less 2.8. So, ang share niya sa goodwill, 1.2 M. Kaya, ang goodwill na mapapadagdag, ang goodwill ni parent, 2.1, 1.2 kay NCI. So, meaning, ang total goodwill, 3.3 million. Okay, ibaba natin yung mga hindi na bago. So, 7 plus 3.3, 10.3 million. 6 plus, sorry. Okay, 6.3 na. So, ulitin ko. So, 7 plus 3.3, 10.3 million. 6.3 plus 4, 10.3 million. So, balance na naman. Okay. So, ganun yung difference niya. May available fair value. Kaya kapag kinuha natin yung 60% nito, iba na yung lalabas. Tsaka yung 40%. So, kasi may available fair value yung non-controlling interest. Pag may available fair value yung non-controlling interest, ibig sabihin nun, inclusive na yon nung goodwill. Okay. Pwede mo ring pause, then proceed tayo sa kasunod na illustration. Illustration number 3. Illustration number 3. Illustration number 3. Okay. Sa illustration number 3 naman, almost the same din lang. So, partial goodwill, meron daw, magkanong net, fair value nung net identifiable assets, 8 million.
Magkano yung consideration na binigay natin? 7.5 million. 7.5 million. So, yung computation power natin para makuha yung share ni NCI dun sa 8 million. 8 times 25%. So, 2 million. Pwede natin i-compute. Magkano share natin sa 8 million? 75%. 6 million. 6 million yung na-acquire natin sa net identifiable assets. Pero ang binayad natin is 7.5 million. So, meaning nagbayad tayo ng sobra para sa goodwill. Yung binayad lang natin nakasobrahan. So, ibig sabihin, yun lang yung amount na nagpe-pertain dun sa goodwill. 1.5 million. So, kung ma-observe natin, anumang cases, pag partial goodwill, tulad-tulad lang ng computation, naka-pro-rata lang lagi siya. Depende sa rate o sa ownership rate. Okay, so full goodwill tayo. Ang sabi dyan ay nagbigay siya ng fair value, hindi lang ng net asset, but the whole company itself. So, ibig sabihin, may fair valuation yung net assets, yung identifiable assets, at yung mga liabilities. Pag pinagbangga mo, net identifiable assets, other than the fair value of the net identifiable assets, kung i-assess yung buong subsidiary, meron pa siyang separate fair value. So, ibig sabihin, posible o maaaring yung fair value ng net identifiable asset ay mababa, mas mababa dun sa fair value ng mismong subsidiary. Kumbaga, halimbawa, Jollibee, pag kinuha mo lahat ng mga buildings nila, equipment, lahat ng assets na ma-identify natin, less yung mga liabilities, yun yung net assets. Pero kapag yung subsidiary mismo, yung buong Jollibee halimbawa, so meaning inclusive na yon. Pag nagbigay ng fair value ng mismong subsidiary, inclusive yon ng goodwill sa kabuuan na yan. So pag full goodwill, sabi daw, may available na fair valuation si Sorry Company, 9.7 million. So, kung ang identifiable assets natin is 8 million, meaning, sa 9.7, ang goodwill dyan ay 1.7 million. Kaya, makukompute natin yung attributable kay non-controlling interest. Magkano? 1.7 less 1.5. So, ibig sabihin, yung kasobrahan ay kay NCI worth 200,000 or 0.2 million. So, i-add natin sa share ni NCI sa non-controlling interest, sa net identifiable assets, so 2.2 million. Okay? So, this is 9.7, 7.5 plus 2.2, 9.7. Okay, balance na naman. Okay, sa lahat ng mga cases na yan, ang nangyari ay puro goodwill. So, what if naman? Instead na magbayad tayo ng sobra, mas nagbayad tayo ng mas maliit. So, paano yun? So, punta tayo. So, pwede nyo rin i-pause. Absorb nyo muna. Then, punta tayo sa last example. Hindi pala last. So, 2-4, page 127. Sa case pa lang ito, hindi pa ito. Mamaya pa yung sa last sample pa natin sinasabi ko na walang goodwill, instead negative pa. Itong case natin, what if meron ka ng share na na-acquire dati, tapos may na-acquire ka na naman
Ngayon, in effect, nagkaroon ka ng control. Okay. So, punta kayo, page 127 to dash 4. Partial goodwill, same computation lang tayo. So, magkano fair value ng net asset? Fair value ng net asset, net identifiable asset, 3.2 million. Magkano consideration? Pagdating dito, yung consideration natin, fair value ng lahat ng binigay natin. So, nagbigay tayo ng cash worth 2.16 million for 60% ng shares. Previously, meron na tayong 15%. So, ibig sabihin sa kabuuan, meron na tayong 75%. So, 2.16 million na cash consideration divide 0.6, makukuha natin yung kung 100% nating ni-acquire si subsidiary times 75% yung actual ownership lang talaga natin. So, 2.7 million. So, yung 2.7 million, yun yung kabuuan ng consideration. Same computation pa rin tayo pagdating sa NCI. So, 3.2 million times 25%, 800,000 or 0.8 M. So, 2.7 plus 0.8 less 3.2 or 3.2 M times 0.75 less 2.7. So, makukuha natin goodwill na 0.3 million. Tingnan natin kung balanse. So, 3.2 plus 0.3, 3.5. 2.7 plus 0.8, 3.5. So, balanse. Okay. So, paano kapag full goodwill? So, same din lang nung una nating example. So, full goodwill, ibig sabihin yung point, wala namang fair value ng non-controlling interest. Wala ding binigay na fair value ng buong subsidiary. So, meaning, yung 0.3 M na goodwill is good for 75%. So, kuhaan i-lump sum natin, i-gross up natin, 0.4 million. So, 0.4 million, must be 0.3 million. Okay, so 0.3 million divide 0.75 is 4.4 million. So, ibig sabihin, 0.1 million ang share ni NCI sa goodwill. So, 0.1 plus 0.8, 0.9 million. So, 0.9 million yung kabuuang equity ni NCI under full goodwill. Ibaba natin. So, 3.2 plus 0.4, 3.6. 2.7 plus 0.9, 3.6. Okay. So, pwede nyo ring pause to observe and proceed sa kasunod. Okay. So, next. Okay. Illustration 2-5. Same din lang. So, 320 net fair value. Ang consideration ay 225,000. Para makuha yung NCI sa partial, lagi lang naman point multiply by percentage ownership of the non-controlling interest, 25% sa case na to. So, 80,000. So, 80 plus 225, 315 less 320, so negative siya. Or, 320 times 0.75 less mo ng 225, mas malaki yung binayaran, yung na-acquire natin. So, may negative goodwill. So, may investment gain tayo dyan. So, investment gain yan. Gaya nung na-discuss natin nung nakaraan. So, paano? So, sa case na yan, may binanggit ba
na fair value ang NCI. Yes. Sabi, 82,000 daw. So, ibig sabihin, goodwill si NCI para tayo investment gain. So, may 2,000 na goodwill si NCI. 2,000 na goodwill. So, pag ini-add na natin sa negative investment gain, so, negative 13,000 na. Plus 320. So, papatak yan ng 307. 225 plus 82. 307 din. So, balance. So, okay. Hanggang dun lang tayo. Then, performance. Ulit tayo. Okay. So, performance evaluation natin. To test your understanding. So, pages 187 to 189. So, yung problem 1, requirement 1 and 2 lang. Requirement 1 and 2. Then, problem number 2, requirement number 1 lang. Tapos, partial and full goodwill approach. Kindly utilize the format presented on this lecture video. Thank you.